O ayan mga kaulam, ayan na po mga kaulam, luto na po ang ating cooking vlogs for today. Mga kabrit, let's go! At ayun na nga mga kaulam, for today's video po, ang ating pong ipapakita or ilalathala po mga kaulam ay ang ating pagluluto ng salsyadong bangus mga kaulam. Ang ating pinaboneless na bangus. Yung kalahati po ay na ulam na namin ni GPC. Ayan na. Tapos mayroon kaming tirang alumahan na pinirito namin and then prituhin ulit namin mga kaulam. Unang-una sa lahat mga kaulam, magandang araw po sa inyong lahat. Mga members natin ng YT, mga kaibigan natin, mga katim natin, magandang araw sa inyo. So ipapakita ko po sa inyo ang simpleng pagluluto ng ganitong klaseng ulam, salsyado, Bicol style po at madalas na ginagawa na GPC ang ganitong klaseng pagluluto. Pag requested namin o requested ko na gusto kong makahigop ng may sabaw-sabaw mga kaulam, may mga gulay. Ito, the best po ito. Yung parang langgang style na ginagawa namin mostly sa Bicol. Magandang haluan po ang ganitong klaseng recipe ng mga gulay na malunggay, talbos ng kamote, kangkong, mga ganon, may kamatis, mayroong kung ano-ano mga kaulam. Kasi gigisahin muna natin ito siya, pagka-prito natin, and then saka natin pakukuluan siya. Tapos saka na natin lalagyan ng mga gulay and then titimplahan na po ito natin mga kaulam. So ayan mga kaulam, unang-una sa lahat mga kaulam, magbati tayo sa ating mga nandyan na patuloy na kumakaway. Unang-una lahat sa aming mag-asawa, ang mentor namin na si Sir Jun Rocaberti po. Meron siyang mga 4 na YT channels, kasama na umihinya ang kanyang Jun R Mix Vlog every Wednesday po. Starting from tanghali hanggang alas 6 ng gabi po. And then kinaumagahan naman Thursday is The Entertainment Hub. Yun po yung same time lang din po. Pero Entertainment Hub po ang ginagamit niya. Tapos masunod po ang kanyang sa Friday na ang kanyang main na June Rocaberte, mga kaulam. And then sunod na niyan ay Sunday, yung DCI channel. So mostly nasa DCI channel tayo kami, perform or magkakanta-kanta kami mga kawaiti. So mentor namin siya in the sense po na siya po ang mostly nagturo sa amin ng mga idea. Siya po ang naggabay sa amin on how we develop on vlogging. Kasi dati, wala naman po kami nung starting pa lang kami. And then na-meet namin yung tao na yan na si Sir Jun Rocaberti po. Ayan po, siya po ang nag-lead sa amin. Siya yung pinaka naging nag-open ng mga mata namin sa kung paano ganito, magtamang mag-YT. Na-discover namin ito with the help of Sir John, mga guidance niya. So that sa aming mag-asawa and hopefully sa team namin, siya yung mentor namin. Yung nag-guide pag may problema, siya yung nahihingaan namin ng advice pagdating sa pag-YT. So pangalawa pong ibabatiin natin ang ating mga katim dito sa ating munting YT channel. So meron po kaming mag-asawang team na mostly binubuo namin. Konti lang po, mga baguhan lang din po kami. And then lahat po sa team namin ay parang kumbaga sa lahat walang boss-boss. Lahat nagbibigay ng idea. Lahat nabibigyan ng karampatang tuka-tuka. So ayan mga kabrito. Ayan mga kawaiti, ang ating sangkap ng ating itlog mga kawaiti. Ang ating itlog 5 piraso na gagamitin. Malunggay, moringa leaves mga kawaiti. Yan po mga fresh na natin, pampasarap, and then paminta, mga kawaiti. Siyempre para sa aroma, dagdag lasa din. And siyempre kamatis, bawang, luya, and then ang ating sibuyas mga kawaiti. Dahon ng kangkong, dyan sa backyard namin na po sa GPC, at dahon ng talbos kamote. So ayan, tara, samahan ako, magsimula na tayo sa pag-prepare. So siyempre, initin natin ang ating may mantika na po yan. Ilatag na po natin ang ating luya mga kawaiti. So sa pagluluto po ni GPC, makikita nyo paisa-isa po, hindi po siya sabay-sabay kasi siyempre ang sabi ni GPC kasi kailangan mag-brown muna ang luya. So ibig sabihin pag nag-brown na siya, ang nasa talaga niya is luto na, and then napalabas na yung timpla ng luya nasama na doon sa ating mantika.
So, pangalawa niyan mga kabrit, pag nag-brown na po yan, is yung isusunod natin ang ating bawang. Dahil medyo brown na siya, bawang naman. So, ang aantay naman daw, sabi ni DPC, para mapalabas naman ang lasa ng bawang, is aantayin na naman daw po na mag-brown yung ating bawang, mga kawaiti. Sinasama po ni DPC ang bawang, ang balat niya. Kasi ang aroma daw ng bawang is nasa balat, mga kawaiti. So, sa lasa, yung laman. Pero yung amoy ng bawang is mostly nasa balat. Kaya mostly sinasama ng GPC ang balat ng bawang sa pagluluto ng ginisa. So, itong proseso po na ito sa pagluluto is gigisahin muna. Sunod ang ating sibuyas, mga kawaiti. Ayan, pag brown na si bawang, yung sibuyas naman po. So, ayan na, yung sibuyas, hindi mo man makitang mag-brown yan. Pero mapansin mo, visibility niya, tingin mo is luto na siya. Saka na natin lalagyan ng kamatis. Ang epekto po ng kamatis, sabi ni GPC, is yung para yung lasa ng ginisa is manamis-namis po. Manamis-namis siya. And then, medyo may something na masarap na may ibang, kung sinasabing may ibang kurot po na lasa. So, timano, pwede naman pong walang kamatis, pwede naman pong may kamatis. Depende po sa target na lasa po sa pagluluto. So, siyempre, kailangan kumprito recados po para po siyempre, maisda tayong ginagamit, mga kawaiti, may langsa yan. So, at timano, kailangan natin ng luya. Yan, mga pang-alis ng langsa yan. Yang paminta. Yan. Tapos medyo mayroon siyang aroma na anghang. Yung paminta nagdudulot po yun. So, ayan mga kawaiti. So, ayan, maraming salamat. Ilalagay na po natin after nito ang ating sangkap na piniritong boneless na bangus, mga kawaiti. Ayan mapansin nyo, medyo toasted siya. Para yung talaga, masarap-sarap kahit pakuluan mo siya. May konting naman siya, hindi siya, kasi pag hindi siya masyadong crispy, pag pinakuluan mo ang pinirito natin, sabog-sabog ba? Parang siyempre kailangan may kahit papano may konting pagka-chunky ang ating mga sangkap. So, medyo toasted po ang ginawa na GPC. So, ayan gamitan natin ang panghalo. So, para talaga ang langsa, ang lasa ng ating sangkap na, primerang sangkap na mga pinirito, mga kawaiti, mag-mix niya po. Yung langsa man yan, if either malansa po siya dahil isda, ma-disseminate na po siya gamit ang ating mga sangkap kagaya ng luya. Yung lasa niyan, yung aroma ng bawang. Tapos yung pamintang gagamitin natin mamaya. Tapos pag bubuhusan na po natin yan ng mainit na tubig, mga kawaiti. Lalagyan na po natin ng mainit na tubig para pakuluan na po siya. Kasi pag gumulo na po ito, antimano po, mga kawaiti, maglalagay na tayo ng gulay. So sa paglalagay ng gulay, si GPC may sarili ng mga ginagawa. So depende sa gulay. Kung ang gulay po na ilalagay mo is yung mabilis maluto, kagaya ng kangkong, mabilis yan maluto. Kahit ilablaw mo lang yan sa mainit na tubig, maya-maya luto na yan. Kahit hindi mo na pagkalagay po ng talbos ng kangkong, kahit takpan mo lang siya, patayin mo na ang apoy, maluluto na po yan. Samantalang kagaya ng ang mga kamuting kahoy na talbos, kailangan mo talaga siyang lutuin pa. So, depende po sa klase ng gulay na isasangkap mo, dun mo didiskartihan sa pagluluto. Para yung timplada is balansyado. Ang malunggay naman is kailangan hindi siya ma-overcook, kasi pag na-overcook naman po ang malunggay is hirap na po tayong tunawin ang malunggay. So na isda, awangan natin itlog. Ilalagay na natin ang itlog sa kumukulong ating nilulutong salsyadong bangus, mga kawaiti. May itlog tayong nilagay. Yung siyempre, ayan na. Ilalagay natin itlog maya-maya pag naluto na itong gulay. Para pagkaluto ng itlog, sabay-sabay na po siya. Kasi pagkaluto nito, titimplahan na po. Lalagyan pa po natin yan ng asin, tsaka yung pampalasa natin, mga kawaiti. So, ayan. Iano natin, dahan-dahanin natin kasi siyempre, hindi na pwedeng halukayin yan kasi ang natin is yung bangus nating pinirito is na siya, malambot na. So, hindi magandang tingnan pag ang sangkap mo kagaya ng isda o bangus is sumabog na o kumalat-kalat na siya o naghiwa-hiwalay na. So, medyo chunky, mas masarap siya So, ayan na, mga kawaiti, tinakpan na po, and then
next time natin na ilalagay dyan is yung ating itlog na po. Paminta tsaka itlog na. And then, ready na yan. Tuloy-tuloy na yan. So, ituloy natin ang pagbati sa aming mga team na which is magsisimula mostly kay Ma'am Irene Jordan ng 7:45 p.m. Lunes, Linggo hanggang Friday. Sunod naman natin isusunod naman natin ang kasunod niyan na si Ma'am Lilith, Sir GPC. Si Sir GPC ang sunod po na which is 8 p.m. mag-i-start. And then ang ating si Gabs Mix Vlog ang iyong lingkod. Sunod na po dyan which is 8:15. Sunod po sa akin si Ma'am Lilith. And sunod po si Sir Saiden. Sunod po si Ma'am Seros. And then sunod po si Ma'am Arling Channel. And then every Friday, Sir Chicken Explorer is gonna have a premiere. So this pattern, we usually fix it. So little changes on the premieres may affect every watch each and every one of us. The time, the long of their videos, the settings. So we fix it so that every premiere, every pattern of videos is perfectly performed well. I mean, our videos is like a chain, you know. We depend on the last one, and the next one is depend on me. So I depend on I'm Gabs Miss Vlog. I depend on GPC. So GPC should do his premiere correctly, so that my videos will perform correctly. Proper time, proper setting. That's all we need. So changes may vary depending on how they do the premiere. For example, Chicken Explorer, only Friday. Ma'am Zeros HK, MWF. So we apply to cover up the space. Yes, we made we set them replace video. So ayan na mga kawaiti, luto na po ang ating niluluto mga kawaiti, ang ating salsyadong bangus na may 5 pirasong itlog, may luya, may bawang, may sibuyas, may paminta. Pagdating naman sa mga gulay, meron tayong balunggay, and then ang ating syempre mga dahon-dahon, malunggay, talbos, kangkong, kamatis, ayan po. So tara na, ready to eat na po. Maraming salamat po sa patuloy na sumasabay at nandyan para sa aming pagkaway-kaway. Shout out po sa mga laging nandyan, Sir Dennis Vlog, Sir Ma'am Winnie De Leon, Sir Nelson, Ma'am Jema Mex Vlog, at marami pa pong iba. Thank you po.